Magandang umaga po sa ating lahat. Ating sinindihan na yung ikalawang kandila ng ating Advent Rite. At alam nating ito na po ang pagpasok sa ating ikalawang linggo ng Adbyento. At patuloy pa rin sa ating paglalakbay spiritual ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating puso. Kung ating pagninilayan ng mga pagbasa ngayon, makikita po natin na may tatlong paraan para patuloy na maghanda sa pagdating ni Jesus sa ating buhay ngayong Pasko. Yung una po ay pagsisisi. Yung bang magsisi sa kasalanan, ito po yung narinig na tinig mula kay Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Alam nyo, si Juan Bautista, ay inakalang Mesiyas, pero maliwanag sa kanya na hindi siya ang Mesiyas. Siya'y tinig lamang na nagsasalita sa ilang na maghanda ang mga tao para sa daraanan ng Panginoon. At dito nga po sa unang paraan ng paghahanda, yung pagsisisi, pinatunayan ng katauhan ni Juan Bautista na para ikay magsisi, kailangan kang magpakumbaba. Yung pagpapakumbaba, ibig sabihin, pagtanggap na tayo makasalanan, na tayo walang maipagyayabang sa Diyos. Sabi nga niya, kayo ay bibinyagan ko sa tubig. Kaya yung kanyang pagbibinyag ay pagbibinyag ng kapatawaran na hamon na may pagsisisi ang mga tao na nakikinig sa kanya noon para linisin ang puso upang matanggap ang Mesiyas sa kanilang buhay. Kaya magandang tignan ito na unang paraan para talagang ihanda ang ating sarili sa daraanan ng Panginoon. Ang ganda nga ng larawan dahil ang ginamit ay tubig, di po ba? At ang tubig ay naglilinis. Sabi nga niya, bibinyagan ko kayo sa tubig para malinis ang inyong sarili sa kasalanan. Pero ang dadating ay mas higit sa akin at kayo'y bibinyagan niya sa Espiritu Santo. At alam naman natin sa katuruan ng simbahan, itong pagbibinyag sa Espiritu Santo ang naging daan, ang tinanggap natin ito sa sakramento ng binyag, upang tayo maging anak ng Diyos, at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yung ikalawa ay pagpapakabanal. Nandiyan po yan sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro. Sinabi nga niya na darating ang wakas ng mundo. At kung nais mo maghanda, kung aayusin mo ang iyong buhay, ang pagsasaayos, ay pagbibigay ng sarili, sa buhay na banal at mabuti. Para ikay malinis na haharap sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin ito? Parang sinasabi ni Pedro sa kanyang sulat, noon pa man at siguro pati naman ngayon, na kung iuugnay natin dun sa unang paraan, ang isang taong nagsisisi, tatahak sa buhay Diyos. Ang kanyang paglalakbay ay patungo sa Diyos. Kaya nga ang pagpapakabanal ay siya mismo ay bababad sa mga gawaing makadiyos. Di po ba? Yung gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kasama nga dito yung pagkakawang gawa. Yan po ikalawa.
Minsan iniisip natin, ano ba ang kabanalan? Ang kabanalan ba ikay nagsisimba lamang? Hindi po. Katambal ng ating pagdiriwang ng banal na misa ay yung ating ipinagdiriwang ay nakikita sa ating buhay. At yang pagpapakabanal ay dapat nauuwi sa paggawa ng mabuti sa tahanan, sa pamayanan, sa ka man pumunta. Ito ay pinatutunayan mo sa araw-araw ng iyong buhay. Pero meron pa pong ikatlo, at yun ay pagdarasal. No? Yung unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías ay nakakatawag pansin. Alam naman natin, itong aklat na ito ay para sa mga Israelita na nagkasala, itinapon sa disyerto sa Babylonia, at pagkatapos ng kaparusahan ng Diyos sa awa o sa habag ng Diyos, sila ay nakauwi din sa kanilang tunay na tahanan. At yung mga pananalita ni Isaías, ay paanyaya sa mga Israelita, na sila'y umakyat sa bundok ng Panginoon, na sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tunay na tahanan, paigtingin ang kanilang buhay panalangin. Dahil nga, sa buhay panalangin, anong ginagawa mo? Una, kinikilala mo ang habag ng Diyos. Kanina nga, nagmisa tayo. Anong narinig natin? Sabi natin, Panginoon, kaawaan mo kami. So sila'y kinaawaan ng Diyos. Sa pagdarasal nila, nagpapasalamat din ang mga Israelita na kahit sila'y nagkasala sa Diyos, sila din naman ay pinatawad at ngayon naman ay binigyan ng ikalawang tsansa para ayusin ang buhay. Pero tawag pansin nga na nung panahon nila, yung mga paganong sumakop sa kanila, sinira yung kanilang mga templo. Yung kanilang buhay, yung kanilang hindi lang buhay sambahan, kundi bahay dalanginan. At yung pagbabalik nila ay pagbabalik na kailangan ayusin nila yung mga templong nagiba. Kaya ibig sabihin, isang prioridad na binigyan nilang pansin at paghimok din ng propeta ay sila ay dapat paigtingin ang pananalangin, ang buhay panalangin. At magandang tignan ito sa ating buhay Kristiyano. Tayo ba nananalangin lang pag may kailangan sa Diyos? Gaano ba kadalas yung ating panalangin? Tuwing linggo lang ba kapag nagsisimba tayo? Alam naman natin ang misa ang pinakamataas na uri ng panalangin. Di ba napakaganda? Ito nga, darating na naman ang ating mga simbang gabi, Misa de Gallo, yung ating mga panata, yung ating debosyon. Sana hindi lang ito ginagawa natin, parang parte ng tradisyon. Sana lagyan natin ng kalidad yung ating buhay panalangin itong darating na 9 na araw. At yung buong panahon ng Pasko at sa mga panahon pang darating. Dahil sa ating pagdarasal, sinasabi natin sa Diyos, ikaw ang prioridad ng aking buhay. Kapag tayo nagdarasal, sinasabi natin sa Diyos, Panginoon, kung wala ka, walang saysay ang aking buhay. Kapag nagdarasal tayo, sinasabi natin sa Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin at ako ay makikilahok sa grasyang ipinagkaloob mo. Ayan po, 3 paraan para ihanda ang ating puso sa pagdating ng Panginoon. Pagsisisi, pagpapakabanal,
at alam nating importanteng pagdarasal. Harinawa sa tulong at awa ng Diyos, magampanan natin ito, hindi lang ngayong Adbyento, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Amen.